Patuloy na po tayo ngayong gabi sa ating pong Bible study about the history of the church. Mga minamahal, we have discussed 27 lessons from the book of Acts talking about the story of the early church, especially the Apostle Paul's great contribution in the ministry. Makikita natin sa buong series, mga kapatid ng Bible study, 27 lessons po ang na-covered po natin sa Book of Acts pertaining to the history of the church. Primarily, nakafocus po ito sa buhay ni Apostle Paul. Why? Sapagkat dito po natin nakita kung gaano po ka-dedicated ang isang taong ito na pinili ng Panginoon para po sa pagpapahayag ng salita ng ating mahal na Panginoong Hesus Kristo. Glory to the living God. So, sa panghuli, ito na po yung pinakahuling topic po natin sa ating Bible study series, Lessons from the Book of Acts. Napakarami pong teachings tayong nakuha na I think relevant sa mga Kristiyano sa mga panahon po ito. Kung talagang atin lamang talagang siseryosohin lagi ang ating pong pag-aaral sa salita ng ating Panginoon, mag-grow talaga ang faith po natin. Sana naman, hindi lang ito katulad ng ating pong pag-aaral sa eskwelahan. Sana ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay talagang sikapin natin na magkaroon ito ng application sa ating mga buhay. So, here are some great lessons from the book of Acts. Ano-ano yun? Number 1 is the power of the Holy Spirit. Kung mababasa natin sa chapter 1 pa lamang ng Book of Acts, nagsimula po halos ang lahat dahil sa pagbaba ng banal na Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. Kung maalala ninyo, yan ay pangako ng ating Panginoong Kristo nang siya po ay umakyat na sa langit. Sabi ng Panginoon, ibibigay ko sa inyo ang aking banal na Espiritu Santo. At nang mapuspos ang mga alagad ng ating Panginoon, ay sila po ay nagkaroon ng courage, tapang para i-share ang salita ng ating Diyos na buhay. At ang tawag po dyan is the day of Pentecost. Hallelujah! 50 days after the resurrection of Jesus Christ, the day of Pentecost. Kaya ang ating faith, tinatawag din pong Pentecostal faith. Because we believe doon sa power ng Holy Spirit. Sapagkat kung makikita natin ang naging driving force sa kanila ay walang iba kundi ang Holy Spirit. Just after na sila po ay mapuspos ng banal na Espiritu Santo, sila po ay nangaral. Walang takot na nangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Doon po nagsimula. Ano po ang ibig sabihin nito? Tayo rin mga mananampalataya ay kinakailangan po ma-empower ng banal na Espiritu Santo upang makapag-share tayo ng salita ng ating Panginoon. Dahil kung sa atin lamang po talaga, kulang tayo, kapos tayo. Parang ang hirap, mga kapatid. Pero pag ang Espiritu pala ng Diyos ay nasa atin, nandun po ang ating tapang, ang desire to share that salvation na ating pong tinanggap buhat sa ating mahal na Panginoong Kristo. At iyan po ay katuparan ng sinasabi sa Book of Acts chapter 1 verse 8. The Bible said, "You will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth." Ito po, mga kapatid, ay nangyari sa mga disipulo ng Panginoon. Hindi lamang po sa Jerusalem, hindi lamang sa Judea, hindi lamang sa Samaria, mga kapatid, kundi mga minamahal, maging sa Asia at tinawid pa, mga kapatid, sa Macedonia, sa Europa, mga kapatid, to the ends of the earth. At naabot pa tayo, mga kapatid. Kaya nga kung titingnan natin, napakahalaga na malaman po natin ang istorya ng church upang tayo rin naman ay gamitin, mga kapatid. Hindi lang mga minamahal sa ating pamilya, kundi sa iba pang lugar kung mayroong pagkakataon. Kaya yung Holy Spirit napakahalaga, sapagkat ito ang magbibigay para sa atin ng kapangyarihan. Kaya very important yung ating reliance
sa banal na Espiritu Santo sapagkat ito ang magsisilbi nating guidance and strength sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Wala tayong magagawa talaga kung tutusin eh. Kung wala ang Espiritu talaga ng Panginoon. Wala po talaga mga kapatid. Because basically talaga ang Spirit ng Diyos ang nagbibigay po sa atin ng makalangit na karunungan. And thanks be unto God, sapagkat nang tanggapin natin si Jesus Christ as our Lord and personal Savior, sabi ng Bible, tatanggapin din natin ang banal na Espiritu Santo. At iyan po ang dahilan kung bakit tayo binabago ng ating Panginoon. Yan po ang dahilan kung bakit gusto na nating mag-aral ng salita ng Diyos. Yun po ang dahilan kung bakit tayo po'y nakakapanalangin. Yun po ang dahilan kung bakit every Sunday ay nasa church tayo. Yun po ang dahilan kung bakit nakakapagbigay na tayo na mula sa ating mga puso. Yun po ang dahilan kung bakit tayo gusto mag-share sa ating mga mahal sa buhay. It is because of the Holy Spirit. Hallelujah. And another thing, mga kapatid, lesson is actually bold evangelism or courageous evangelism. Yung tapang. Hallelujah. Kung makikita natin, si Pedro, mga kapatid, si Pablo, demonstrated remarkable courage in preaching about Jesus despite facing persecution. Yun ang nakita ko. Kahit nga po, mga kapatid, buhay ang kapalit, di ba, Pastor Ricky? Kahit buhay ang kapalit, tingnan niyo naman sa pag-aaral po natin. Halos gustong patayin si Apostol Pablo. Kinulong, hinagupit, di po ba? Hallelujah! Pinagbabato, mga kapatid, halos patay na nga sa isang pagkakataon. Pero nakikita natin doon ang boldness to share the Word of God. Sapagkat hindi pinag-uusapan dito ang material na bagay lang na pagpapala. Ang pinag-uusapan dito, kaligtasan ng ating kaluluwa. Glory to the living God. Ang laki po, mga kapatid, na lesson para sa akin ito. Na malaman natin na sa history ng church, may mga buhay po na nag-alay talaga. May mga nagsakripisyo pala talaga para maabot lamang tayo ng kaligtasan dito. Sa buhay ko, mga kapatid, babae ang ginamit. Sobrang sakripisyo para lamang mabahaginan ako ng salita ng Diyos. Hallelujah! I really praise the Lord for that. Oh, Jesus Christ. Thank you so much, Lord. Kaya nga po, ng anniversary ng Caloocan Church, di po ba? Napakalaking bagay po yung kanilang napiling topic sa ating seminar about evangelism, called to evangelize. Yun po talaga ang primary mission naman talaga natin. The Great Commission is to share the good news of our Lord Jesus Christ. And this is about evangelism. So this is one of the important lessons ng Book of Acts. Kung wala pong evangelism, nasaan tayo ngayon? Hallelujah. 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 So purihin po ang ating Diyos na buhay. Kaya nga po, nakita ko sa aking pagbabasa, mga kapatid, yung sinabi, hallelujah, ni Peter and John, kung maalala po ninyo mga kapatid, sa Tagalog sabi nila, hindi maaring hindi namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Sabi sa English, we cannot help speaking about what we have seen and heard. Even when threatened by religious leaders that time. Hindi maaari, sabi nila, na hindi namin ipahayag. You see that courage? You see that boldness? Hindi maaari. They are compelled to share the Word of God. Hindi sila itinutulak ng tao. Sila po ay pinangunahan ng banal na Espiritu Santo. Kaya tayo po, mga kapatid, ay naglilingkod sa Diyos, hindi po sa dahil tinutulak tayo. Lagi ng tao, kundi sana tayo po ay tinutulak, mga kapatid, o tinutulungan ng banal na Espiritu Santo upang magawa natin ang kalooban ng ating Diyos na buhay. And I thank the Lord for that.
Purihin po ang Panginoon. Nawa po mga kapatid, hindi tayo panghinaan ng loob sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Nawa magpatuloy po talaga tayo anuman ang mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. Hallelujah! Kaya nga, itong atin po mga kapatid na ginagawa na pagtulong. Kung maalala po ninyo sa lahat na nakakasama sa atin pong donation, di po ba, hindi lamang po nagbibigay lang tayo. We also share the Word of God. Naalala ninyo dati sa Batangas, hallelujah, sa Marikina dati noon. Maalala po natin, talaga pong hindi lang yung tulong nating material ang mahalaga, kundi ma-share natin ang tunay na pag-asa ng buhay. Ano po yun? Yung kaligtasan sa kaluluwa ng tao. Purihin po ang Panginoon. Another lesson mga kapatid is unity and fellowship. Yun po ang nakita ko rin kagandahan ng lesson dito sa Book of Acts. Ang church po kasi is a picture talaga ng isang family. Ang church po talaga ay isa sa pinakamagandang samahan. Huwag lang tayo mga kapatid madaya na mga leaders na adhikain ay pang-personal. Siguro naman hindi aware po kayo sa nangyayari ngayon na mayroong isang kilala na religious leader na talagang masama ang iniimbestigahan ngayon na pangyayari na ginawa niya. Kaya nga mga kapatid, nabasa doon ang parang imahe ng church, pero hindi yun ang totoo. Kaya dapat maging maingat din po tayo sa ating pong lilingkod sa ating Panginoon. Basically, ang adhikain talaga ng church ay magkaroon ng pagkakaisa sa pagtitipon sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hindi tayo mga kapatid nagkakaisa dahil sa pangalan ng isang tao. Hindi. We are one here because of the name of our Lord Jesus Christ, because He is our great shepherd. He is our great God and Savior. He is Jesus Christ. His name is Jesus. Hallelujah. Yung early church mga kapatid was characterized by a strong sense of community. Yung pagkakaisa talaga, pag binasa po natin, napag-aralan na po natin doon. Ang iba pa nga, sabi doon, nagbebenta ng kanilang ari-arian para lamang maitulong sa wala. Kaya ito pong ating donation drive, application po ito ng responsibility ng church. This is biblical. This is biblical. Ito ang ginawa ng Panginoon, pagtulong sa wala. Pagtulong sa nangangailangan. Hallelujah. Kaya nga yung Book of Acts, chapter 2, 42 to 47, describes how believers devoted themselves to the apostles' teaching, fellowship, breaking of bread, and prayer. Hallelujah. Kaya napakahalaga po nito mga minamahal, yung pagkakaisa ng church sa layunin na atin pong maisagawa ang ipinapagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Church must be generous. Hallelujah. Sapagkat unang-una, kinahabagan na tayo ng Diyos. Yun po ay higit pa sa yamang material. Yung tayo po ay maligtas, kahabagan ng Panginoon, at pinangakuan ng buhay na walang hanggan, incomparable po yan. Hindi pwedeng tapatan yan ng material na bagay. Yan talaga ang sabi ni Pedro, totoong pagpapala. Kaya nawa mga kapatid, wag po tayong maging makasarili, tumulong po tayo, mag-extend po tayo ng tulong sa mga nangangailangan. Ito po kasi ang isa sa mga lessons ng church sa Book of Acts. So speaking of tulong, hindi lamang po pala material, isa pa sa lessons na nakita ko sa Book of Acts ay yung prayer. Salamat sa mga young people na narito, nanay, tatay, na handang manalangin
sapagkat napakalaking bagay po ito. Hallelujah. Sa mga taong hindi na natin kayang abutin physically, pray. At mayroong magagawa ang Diyos sa ating pong mga panalangin. In the Bible, especially in the book of Acts, prayer was central to the life of the early church. Mapapansin po natin in the early church, before making important decisions, especially noon sa pagpili kung sino ang dapat manguna, hindi po pwedeng basta lang sila pipili. Lagi pong may prayer. For what? For guidance. Napakahalaga ng prayer noon. Dahil sa prayer, kumikilos po ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Sa prayer po, mga kapatid, nandoon ang habag ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa nakalipas na bagyo, mga kapatid, kailangan ng prayer ng mga tao. Kailangan. Ang prayer po kasi ay nagsisilbing connection sa Diyos. Because prayer is a direct line of communication with the Lord. Okay. Sabi ko nga, kahit hindi natin kayang abutin, sabihin lang natin ang buong puso sa ating panalangin ngayong gabi, Panginoon, pagpalain mo ang aming kapatid na ito, na nawala ng tahanan. Mga kapatid, ang laking bagay yan. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, hindi na ako nakikita ng Diyos ang mga tao. Pero gusto lang ng Panginoon i-exercise natin mga mananampalataya. Hallelujah, ang ating relationship with Him. Another thing, mga kapatid, ang prayer po ay nagsisilbi parang tool as a spiritual, in our spiritual growth. Through prayer, Christians can grow spiritually. Because when we talk to God in spirit, mga kapatid, it means relationship. Napakaganda po, mga kapatid, na ma-develop natin ang ating relationship sa Panginoon. At yan po ang isa sa mga lessons na nakita ko ng early church. Napakasipag nilang manalangin. Napakasipag nila. Sabi ng Bible, every day, they went to church to pray. Para manalangin sa paghingi ng guidance and wisdom sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kailangan po natin lahat yan, mga kapatid, to know the will of the Lord in our lives. Diba? To make decisions aligned with His purpose sa ating buhay. Very, very important. At hindi lamang po yan. Ang palalangin din ay nagbibigay ng comfort and peace. Ngayon, alam po ninyo, nadaanan na rin po kasi namin, nangyari na rin po sa amin ang kanyang klaseng problema. Nung undoy, nalubog din ang aming sasakyan, pinasok kami ng tubig, pagkatapos putik, araw din ang binilang para makarecover. May mga importanteng bagay na nabasa, hindi lang pakinabangan. Naalala ko noon, yung iniingat-ingatan kong parang book noon. Hallelujah, yung mga compilation ko ng regalo ko kay Sister Vandy. Totoo po ito. Compile po yun, young people pa ako. Naka-file po yun, mga small na notes. Natago pala ni Vandy, inayos namin. Pagkatapos po, naka-box kasi yun, wala na. Para sa akin, simple lang yun, pero mahalaga sana yun. Pero may mga bagay na importante na pwedeng mawala dito sa lupa. Kahit nga buhay, pwedeng kunin din. Pero yung prayer po, ang laki na nagagawa nito sa buhay ng tao. Because when we pray, ang Diyos po ay nagbibigay ng comfort, ng peace sa atin at ipinapaunawa niya na lahat pala ng bagay dito sa mundo ay pansamantala lang kahit ang ating buhay. So in times of trouble, prayer provides comfort and peace. It allows believers to cast their anxieties at God.
Hallelujah. Di po ba? Sabi ng Panginoon, come unto me. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagalat, na bibigat ang loob at kayo'y aking pagpapahingahin. Napakahalaga po ng prayer. Yun lang umiyak ka sa Panginoon sa panalangin kung bigat na bigat ka. Yung laking bagay po, mga kapatid yan. Hallelujah. May mga bagay, mga kapatid, na hindi mo po pwedeng sabihin agad-agad sa tao. Sabihin mo sa Diyos. At bahala ang Panginoon po dyan. So napakahalaga po ng panalangin dahil hindi lamang po yan, sa panalangin din po na didevelop ang pagkakaisa ng church. Hallelujah. Sapagkat yan naman talaga ang nakita ko nung ang church ay nagkaroon po, mga kapatid, ng buhay ng isilang ang church sa Book of Acts chapter 2. Nakita ko talaga ang prayer ay isa sa napakalaking factor kung bakit sila po ay naging matagumpay. Everybody say amen. Kaya in the Book of Acts 2:42-43, sabi ng Bible, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, sabi ng Bible, mga kapatid, to the breaking of bread and to prayer. Hallelujah! They devoted themselves to prayer. Hallelujah! Kaya napakahalaga po, mga kapatid, ang mga bagay po na yan, sapagkat nakita ko talaga na kung wala ang panalangin, kulang, kapos po tayo, mga minamahal. Kaya gusto po ng ating Panginoon na patuloy tayo talagang manalangin kahit minsan mahirap po. At dahil sa tingin ko ngayon, marami rin mga inaasikaso ang ibang mga kapatiran. Pero I really thank the Lord sa lahat po ng mga kapatiran na narito ngayon, willing to pray, dahil alam natin lahat na marami tayong dapat ipanalangin. So another, mga kapatid, is obedience to God's will. Isa rin po yan sa lessons na nakita ko sa Book of Acts. Yung pagsunod. The apostles were committed to doing the will of the Lord even when it was so difficult. Nakita ko, mga kapatid, na kay Apostle Pablo, tuloy-tuloy pa rin po siya. Nakaabot po siya ng 3 missionary journeys, mga kapatid. Sabi pa nga, 4 yan, mga kapatid. Kahit maraming mga pagsubok po siyang dinaraanan, pero hindi lang siya tumigil sa unang pagpapahayag o misyon. May second pa, may third pa, mga kapatid, kahit papunta pa siyang Roma na hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanyang buhay, but still, ang kanyang desire is to do the will of God. Hallelujah! In the Book of Acts, mga kapatid, chapter 20, 22-24, sabi dyan, and now, compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. I only know that in every city, the Holy Spirit wants me that prison and hardships are facing me. Parang sinabihan niya siya ng mahirap ang nasa unahan. However, sabi ni Paul, I considered my life worth nothing to me. Dahil ibinigay niya na ang buhay niya sa ating Panginoon. Dedicated na ang buhay niya sa ating Panginoon. Kaya mayroon siyang importante na lang gustong mangyari. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Grabe po, hindi na yung gusto lang ni Apostle Pablo, hallelujah, ang kanyang naisip. Actually, tinanggal niya na yan Ang nais na ng ating kapatid na si Apostle Pablo ay masunod ang kalooban ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Grabe po ang dedication report. Isa po yan sa lessons na nakita ko sa Book of Acts. Dedication, obedience. Napakahalaga po yan sa church. Kaya po yung pagdalo lang sa church, nasabanggit ko lang kung tutuusin, hindi na po yan mahirap. Once a week lamang po yan. Pero may mga Kristiyano pa rin na hindi pa rin ganun kadedicated. Di pa po nang nakakalungkot upon knowing doon sa tribulations or trials and problems na naranasan po nila, persecutions, pero nandun pa rin ang kanilang desire
na mapaglingkuran ang Panginoon. Parang sabi ko nga, Panginoon, parang nakakahiya naman na sa ilang oras na pagdalo sa church ay katatamaran parang isang mananampalataya na alam niya na siya po ay binigyan ng biyaya ng ating Panginoon. Di po ba? Parang unfair. Parang kung tutusin. Encouragement lamang po sa bawat isa. Sana po ang lesson na ito buhat sa Book of Acts ay mapasa atin po lahat. Ako man, kung tutuusin, pwede kong idahilan na malayo ang Quezon City sa Laguna, pero compelled by the Spirit, may desire, hallelujah, mayroong pong vision, mayroong commitment, very, very important, mga kapatid. Purihin po ang Diyos. So another lesson, mga kapatid, ito rin ay nakita kong napakalaga rin, miracle and healing. Palapakan natin ang Panginoon. Yung miracles talaga sa Bible, hindi naman po yan nawawala. Hanggang ngayon, ang kailangan lang talaga ay ang ating pananampalataya. Yung Book of Acts po is filled with accounts of miracles and healings. Yan po, mga kapatid, ay nangyari halos sa buong chapters, mga kapatid, ng Book of Acts ay makikita ka dyan na ginawang himala ng ating Panginoon, pagpapagaling. Kaya sa lahat po ng minsan nagkakaroon po tayo ng problema, karamdaman sa buhay, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Believe sa ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Ito po yung isa sa mga nakita mo dyan, yung healing of the lame beggar, yung mula pa sa kanyang pagkabata, mga kapatid, ay talagang siya po ay hindi na makalakad, lumpo. Pero dahil nga po sa pangako ng Panginoon kila Pedro, dahil sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon Jesucristo, mga kapatid, doon sa harap ng temple, sa beautiful gate, siguro, alam niyo yan, ano? In the name of Jesus Christ, rise up and walk. Gumaling po ang lame beggar po na ito. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Bakit ko po ito sinasabi? Sapagkat kapangyarihan po ito ng ating Panginoon. Hallelujah. Another is the healing in Lydda, mga kapatid. Kung makikita natin, si Peter, mga kapatid, ay ginamit para gumaling ang isang lalaki na nagagalang Aeneas. A man who had been bedridden for 8 years, ang sabi ng Bible, for 8 years. So, kahit pala matagal ka nang may karamdaman, pag hindi ka papatay, may pag-asa ka pa. Salamat din po, mga kapatid, sa kagalingan ni Tatay Julian na sabi nga ni Pastora sa akin, Sister Edith, nung makita niya raw si Tatay, parang akala niya daw gigit up na. Pero pasalamat po sa Diyos, nung anniversary, pinuntahan namin. Nakakangiti pa po. Naalala ko ito, mga kapatid, at nabasa ko na talagang kinahabagan ng Panginoon ang isang tao. Kung ito, sa pamamagitan po ng panalangin ni Pedro, siya po ay gumaling, mga kapatid. Another is the raising of Tabitha. Hallelujah. Mga kapatid, yung pangalan po na ito sa wikang Grego is Dorcas. Dorcas. Sa Joppa, mga kapatid, malapit lang ito sa Lydda, nang mabalitaan po nila, mga kapatid, nandoon sila Pedro, pinatawag sila Peter, mga kapatid, at pagdating mga minamahal sa kinaroroonan nitong si Dorcas, hallelujah, purihin po ang Diyos. Pinanalangin ni Pedro at sa kapangyarihan ng Diyos, nabuhay po si Dorcas, mga kapatid. At sabi ng Bible, ang pangyayaring ito ay nabalita sa buong Joppa. Kaya marami po, mga kapatid, ang sumampalataya sa Panginoon. This is an important lesson sa Book of Acts na ang Diyos nagpapagaling. Everybody say amen. Woo! Clap offering para sa ating mga Panginoon sa Kristo. Di po ba, mga kapatid? Hallelujah! Ang ganda na tayo po, mga kapatid, ay umaasa lagi sa ating mahal na Panginoon.
Ang tao may limitasyon, pero ang magagawa ng Diyos, mga kapatid, ay hindi po pwedeng lagyan natin ng limitasyon. Another is the healing of a crippled man in Lystra. Oh. Hallelujah! Paul, si Apostle Paul na po, Acts 14 na ito, ano? Hallelujah! Sapagkat ginamit mightily si Paul from Acts chapter 13. Hallelujah! During his first missionary journey. Paul healed a man who had been lame from birth. From birth. So impossible. Pero mga kapatid, sa kapangyarihan ng Diyos, sa panahon noon ng ministry ni Paul at ni Barnabas, mga kapatid, hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Gumaling po ito. Itong lalaki po na ito sa Lystra. Sabi ng tao, dahil sa nakita nilang himala, na naog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao. Dito po napagkamalan si Barnabas at si Pablo na Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Si Bernabe daw, o si Barnabas, si Zeus, at si Pablo daw po ay si Hermes. At ang totoo niya, pag binasa po ninyo ito, gusto nila mag-offer ng sacrifice kila Pablo at Barnabas dahil sa tingin nila, Diyos po ang lingkod ng Panginoon. Pero, nang malaman ito nila Apostol Pablo, pinunit nila Apostol Pablo ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao, sumisigaw sila Apostol Pablo, kami mga tao lang, huwag niyong gawin yan. Hallelujah! Mga tao din kaming katulad ninyo. Kami nautusan lamang ng Diyos na ipangaral ang mabuting balita para sa kaligtasan ninyo. Look at this. This is also an important lesson na talagang itong mga taong ito na ginamit ng Panginoon sa lahat po ng nanonood ay hindi dapat nating sambahin dahil mga tao sila. Ang dapat lamang nating sambahin ay walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos nila Pablo, nila Barnabas, nila Pedro, ni Maria, mga kapatid. Kahit si Maria, hindi po pwedeng panalaginan yan. Sambahin, dahil tao lamang po yan. Hallelujah. Sabi nila Pablo, tao kami, hindi Diyos. Look at that. Everybody say, Amen. See, kahit sa Book of Acts, lesson po yan. Kaya ang idolatry, hindi po talaga yung kalooban ng Diyos. Sa lahat pong nanonood, it's high time for us to know the truth na si Jesus lamang ang dapat nating sambahin. Ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng lahat. Hallelujah. Hindi lamang yan, mga kapatid, yung healing through Paul's handkerchiefs and aprons, sa tindi, mga kapatid, ng pangunguna ng Diyos, kila Pablo, hallelujah, kahit panyo, sabi ng Bible, o damit na kanyang ginamit, hallelujah, ay dinala, pastor, sa mga may sakit. At gumaling ito at lumayas ang masamang espiritong nagpapahirap sa kanila. Sabi ng Bible yan, ginagaya yan ng mga tao sa ngayon. Kaya nangyayari, naniniwala ng mga kapatid doon sa aprons, doon sa handkerchief. Hindi yun ang gusto ng Lord. Ang gusto ng Panginoon, pag mayroong ganitong klaseng himala, sa Diyos pa rin, kay Kristo, sapagkat siya ang nagbibigay ng himala. Hindi ang siya ang nagpapakita. Hallelujah. And lastly, mga kapatid, lesson is perseverance in persecution. This is very important. Anumang pagsubok ang dumating sa atin, napakalaga po ang pagtitiis na may kasamang pananampalataya. The early Christians faced significant persecution. So, sobra pong persecution noon. Yet, they remained steadfast in their faith. Very important lesson sa ating mga mananampalataya. Kaya nga, mga kapatid, kahit sila Apostol Pablo noon, di po ba, nabanggit ko na hinagupit, binato, ikinulong, mga minamahal, sobrang naranasan nilang hirap. Pero hindi po yun nagsilbing problema sa kanilang buhay para lamang may pagpatuloy nila ang kanilang gawain para sa Panginoon. In the book of Acts 5:41
42, the apostles left the Sanhedrin rejoicing because they had been counted worthy of suffering disgrace for the name. Tingnan po ninyo. Na kanila yung ganong klaseng suffering. Hallelujah. Iniharap man sila, mga kapatid, sa Sanhedrin. Pinahirapan man sila. Para sa kanila, hindi ito talaga makakahadlang sa aming paglilingkod. Day after day in the temple courts and from house to house, they never stopped. Everybody say amen. Amen. They never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus Christ is the Messiah. Hallelujah. This is the book of Acts. Ito po yung dahilan kung bakit tayo nagpupuri sa Panginoon. Hindi lamang yan dahil gusto nating makasama ang ating mga kapatiran. Well, kasama na po yun dahil fellowship na po. But more than that, pinapagpasalamat natin sa ating Panginoon dahil patuloy po natin pinaglilingkuran po ang ating tagapagligtas, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, our great God and Savior. Hallelujah! At yun po, is coming, I think, November, December, tayo po ay magkakaroon ng crusade. Sana po, mga kapatid, ay ipanalangin natin ang tagumpay at may mga kaluluwa talagang maligtas sa pamamagitan po ng ating pagpapahayag ng salita ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Okay? Next. So, in my conclusion, mga minamahal, sa oras po na ito, hallelujah. Next day, glory to God. Napakahalaga mga kapatid na malaman natin lahat na ang Book of Acts ay nagde-demonstrate po talaga about God's sovereignty in the preaching of the gospel. Nung binasa ko po ito ng buong-buo, ang Book of Acts, as a pastor and as a worker of Christ, nakita ko po talaga, Pastor, napakalaki din nating responsibility bilang tinawag ng Panginoon. Let us continue to share the Word of God. Despite opposition, the message of Jesus continued to spread, showing that God's plans cannot be hindered. Kailanman, mga kapatid, nawa, huwag nating hayaan na mapigilan po ang ating desire sa mga pagkakataon na tayo po'y makapagbahagi ng salita ng Diyos. Yan po ay lesson ng Book of Acts. Yun yung nakita ko from chapter 1 hanggang sa pinakahuling chapter, mga kapatid, chapter 28. Grabe po, mga minamahal ang mensahe ng Lord. Share the Word of God. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. These lessons from Acts encourage us to live out our faith with boldness, unity, and reliance on the Holy Spirit. Mga kapatid, kung sa sarili lamang natin, ay hindi po tayo magiging effective. Very important ang pangunguna ng banal na Espiritu Santo sa ating pong mga buhay. And with that, magandang gabi po sa bawat isa. To God be the highest. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Natayo po tayong lahat sa pangalan po ng ating Diyos na buhay. Hallelujah! Let us pray. Lord Jesus Christ, thank you so much, O God, sa mga salitang nahayag po ngayong gabi. Salamat po, Panginoon, sa iyong pong kabutihan sa aming mga buhay. Salamat, O God, sa patuloy na mensahe ibinibigay mo po sa amin. Mga mensahe, Panginoon, nagbibigay sa aming direksyon upang kami ay makapagpatuloy as part, Panginoon, ng iglesia po na ito na pinagkatiwala mo po sa aming mga buhay. Panginoon, bless our pastors and workers of the church.
Nawa, Panginoon, Ikaw ang patuloy, O God, na mataas po sa aming mga buhay. Huwag mo po kaming pabayaan, Panginoon. Nawa, O Diyos, patuloy kang maghari, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, ganun din, dinadalangin din namin, Panginoon, ngayong gabi, O God, hallelujah. Ang sobrang naapektuhan, Panginoon, na nagdaang bagyo, nagdulot, O God, ng sobrang pagbaha, Panginoon. At marami rin mga tao ang namatay, Panginoon. Lord, minsan po, naisip ko rin, hallelujah, na talagang mahirap po, Panginoon, walang relasyon sa iyo sapagkat ang buhay ay pansamantala lamang. Kaya Lord, nawa, Panginoon, ang mga pangyayari ito ay magsilbing, Panginoon, eye-opener, O God, sa lahat ng mga tao, Panginoon. Na makita nila na napakahalaga, na makilala ka, Panginoon, bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil ang tunay na buhay ay hindi dito sa lupa. Hindi ang buhay, Panginoon, ay doon sa buhay ng walang hanggan. Hallelujah! Salamat po, God, sa iyong pong kabutihan pa rin sa kabila ng mga problema ito at sa lahat ng God, Panginoon, na naapektuhan sa muli, dinadalangin po namin, Panginoon, ang iyo, O God, na patuloy na inspirasyon pa rin para makapagpatuloy, makabangon pa rin, Panginoon. Tulungan mo po sila, O God, na magkaroon din sila ng pananampalataya sa iyo. I know, Lord, that you will supply the needs, O God, ng lahat ng nangangailangan ngayon because ikaw po yan, Panginoon. Ikaw yan, O Diyos, na tumutulong kahit minsan ang tao nagkukulang. Panginoon, gamitin mo rin, O God, ang aming church bilang daluyan ng pagpapala. Pagpalain mo na, Panginoon, ang mga tutulong, O God, para sa aming donation drive, Panginoon. Lord, nawa, O Diyos, gamitin mo kami, Panginoon, para makabangon ng tao, Panginoon, sa kanila, O God, mga problema sa buhay. Salamat po, Diyos, sa iyo pong kabutihan at sa muli dinadalangin namin ang aming Panginoon na mga activities na darating, special mention, Panginoon, ang MOIF na na-reschedule, Panginoon, tumulubin mo sa November 10 and also our Workers' Convention on November 1 and 2. Lord, be with us always, O God, and again, sa lahat po ng nanood ngayon, sa lahat ng nasa church po ngayon, sa overnight prayer meeting ng aming local churches. Lord, pagkaisay na po ang aming spirito at salamat sa tagumpay na binigay mo na. Sa iyo lamang, Panginoon, namin binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat, for thine is the kingdom, the power, and glory. In Jesus' name. Everybody say amen. Hallelujah. To God be the glory. Glory to the living God. Hallelujah.